Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang bayan na malapit sa kagubatan, may isang dalagang madalas sampulan ng tukso, si Tonyang. Bukod sa tagyawat sa mukha, pango ang ilong at bukbukin ng balat, hindi rin siya pala kaibigan. Sa eskwelahan, siya ang laging nilalayuan. Kahit anong gawin niyang pagpapaganda, hindi pa rin siya napapansin. Pero sa kabila ng lahat, may isang lalaking tanging laman ng kanyang puso, si Darwin. Si Darwin ang crush ng bayan. Isang sikat na basketball player. Matangkad, matipuno, at may mapanuksong ngiti. Ngunit hindi lang yon ang dahilan kung bakit mahal na mahal siya ni Tonyang. Mabait si Darwin. Hindi siya katulad ng iba na nanlalait sa kanya. Ngunit may isang bagay na nagpapabigat sa kanyang puso. May ibang gusto si Darwin. Ang pinakamagandang babae sa campus, si Nicole. Si Nicole ay isang diyosa sa mata ng lahat. Maputi, makinis, matangkad, at matalino. Ngunit sa likod ng kanyang kagandahan, siya ay isang taong walang puso. Mahilig siyang manghamak ng pangit. At si Tonyang ang madalas niyang tampulan ng pang-aapi. Kahit kailan, hindi ka papansinin ni Darwin. Madalas niyang sabihin kay Tonyang, "Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin." Habang tumatagal, ang sakit sa puso ni Tonyang ay unti-unting nagiging galit. Isang galit na magbubukas ng pinto sa madilim na kapangyarihan. Isang araw, nagkalakas loob si Tonyang na umamin kay Darwin. "Darwin, matagal na kitang gusto," pautal niyang sinabi habang hawak ang isang kapirasong papel na may tula para sa binata. Ngunit sa halip na sagutin siya ng maayos, narinig niya ang nakakasakit na halakhak ni Nicole at ng kanyang mga kaibigan. "Diyos ko, Darwin, ikaw at si Tonyang? Nagbibiro ka ba?" Sigaw ni Nicole habang pinupunit ang sulat ng dalaga. Napatingin si Darwin kay Tonyang. Baka sa mukha niya ang pagkailang at pagkahiya. "Pasensya na, Tonyang, pero hindi kita gusto." Malamig nitong sagot. Mabilis na tumalikod si Tonyang, bitbit ang sugatang puso. Ngunit sa kanyang paglayo, may bumubulong sa kanyang isipan. Isang tinig na nag-aalok ng kapangyarihan. Kung hindi kanya kayang mahalin bilang tao, bakit hindi bilang isang nilalang ng dilim? Lumipas ang ilang araw, hindi na muling nakita si Tonyang. Ang balita ay umuwi siya sa kanilang probinsya upang magpakalayo. Ngunit ang totoo, siya ay nagpunta sa isang matandang mangkukulam sa gilid ng kagubatan. "Patawan mo ako ng sumpa," ani Tonyang, nakatitig sa matanda. "Gusto kong maging maganda. Gusto kong ipagiganti ang aking sugatang puso." Ngumiti ang mangkukulam at inabot kay Tonyang ang isang itim na inumin. "Ito ang pagbabayad mo sa nais mong anyo," wika ng matanda. "Pero may kapalit. Isang uhaw na kailanman ay hindi mo na masusugpo." Hindi nag-atubili si Tonyang. Ininom niya ang gayuma. At
sa gabing yun, habang siya ay natutulog sa loob ng masukal na kagubatan, nagsimula ang kanyang pagbabago. Ang kanyang balat ay naging makinis. Ang kanyang mga mata ay naging kasing kinang ng mga bituin. At ang kanyang katawan ay naging perpekto. Ngunit sa kabila ng kagandahang natamo niya, may isang bagay ang nagbago. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman niyang gutom siya. Hindi sa pagkain, kundi sa laman at dugo. Si Tonyang ay isa ng aswang. Pagbalik ni Tonyang sa eskwelahan, walang nakapansin na siya ang dating pangit na dalaga. Naging tampulan siya ng atensyon. Pati si Darwin ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya. "Anong pangalan mo, miss?" tanong ng binata. Ngumiti si Tonyang, puno ng lihim na kasiyahan. "Tawagin mo na lang akong Antoinette." At doon nagsimula ang kanyang mapanlinlang na paghihiganti. Sinimulan niyang akitin si Darwin. Hindi nagtagal, nawala ang interes ng binata kay Nicole at unti-unting nahulog kay Antoinette. Naging malungkot si Nicole nang maramdaman niyang nilalamig na si Darwin sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, may naramdaman siyang kakaiba. Paglingon niya, nakita niyang isang pares ng mapupulang mata sa madilim na iskinita. "Antoinette," anya, nanginginig. Ngunit hindi na si Antoinette ang nakatayo sa harapan niya. Isang nilalang na may matatalas na kuko. Maitim ang balat at may ngiting nagpapakita ng matatalas na pangil. "Hindi ba gusto mong manatili si Darwin sa'yo?" Malamig na tanong ng nilalang. Halos hindi na nakasigaw si Nicole nang sumakmal ang nilalang sa kanyang leeg. Sinipsip ang kanyang dugo at tinadtad ang kanyang katawan. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ni Nicole. Walang laman ang loob, puro kalmot at nakanganga ang bibig sa takot. Sa di kalayuan, nakatayo si Antoinette. Humingiti habang dinidilaan ang pulang mantsa sa kanyang mga daliri. Lalo pang nahulog si Darwin kay Antoinette. Hindi alam ang madilim nitong lihim. Isang gabi, habang magkasama sila sa isang madilim na parke, biglang napansin ni Darwin ang kakaibang aura ni Antoinette. "Antoinette, parang hindi ka tao," anya kinakabahan. Ngumiti ang dalaga at lumapit sa kanya. "Dahil hindi nga ako tao." Sa harapan mismo ng binata, nagbago ang anyo ni Antoinette. Naging isang aswang na may mahabang kuko at itim na pakpak. Nanlaki ang mga mata ni Darwin. "Tonyang, ikaw to?" Ngumiti ang nilalang. Puno ng lungkot ang mga mata. Huli na para bumawi si Darwin. At sa huling pagkakataon, hinalikan niya ang binata. Isang halik na may kasamang kamatayan. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ni Darwin sa parehong parke. Walang laman ang katawan, ngunit may bakas ng luha sa kanyang pisngi. At mula noon, tuwing kabilugan ng buwan, may isang misteryosang babae ang nakikitang naglalakad sa gilid ng bayan. Maganda, mapanukso, ngunit sa kanyang labi may bahid ng dugo. Si Tonyang ang dalagang sa huli
Nakuha ang lalaking mahal niya, ngunit sa pinakamalupit na paraan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.